Isang maligaya at magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, na patuloy na sumusubaybay sa ating programang Inaabangan. Ngayong gabi po ay nasa ika-10 bahagi na tayo ng ating pag-aaral. Kaya muli ay aming welcome na patuloy natin pakinggan ang salita ng ating mahal na Panginoon. Ngayon po ay lubos nating pasalamatan ng ating mahal na Panginoon na sa kabila ng ating kalagayan ay nabibigyan tayo ng panahon para sa ating purihin at pag-aralan ng kanyang salita. Kaya sa lahat po ating ihanda ang ating mga sarili, ang ating puso, ang ating isip sa pakikinig sa salita ng Panginoon na ang ating pong tema ay pinamagatang Homeward Bound. Ito yung ating magagamit at magpapalakas sa ating pananampalataya habang tayo naghihintay sa ating pagdating ating mahal na Panginoon. Tayo palagi at muli isang magandang gabi sa ating lahat. Lumawit sa ating paglalakbay, sandali na lang uuwi na. Gabi lilipas, umagay mamamalas, sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa, sandali na lang uuwi na. Dahil gumawa para sa Panginoon, sandali na lang uuwi na. Ang biyaya niya ay sapat na sa atin, sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa, sandali na lang uuwi na. Ating ihanda ang daan ng katwiran, sandali na lang uuwi na. Upang naligaw sa Kanya ay magbalik, sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa, sandali na lang uuwi na. May kapahingahan ang ating kadumba, sandali na lang uuwi na. Lahat ng luha ay Kanyang papawiin, sandali na lang uuwi na. Sandali na lang, sandali na lang, uuwi na sa langit. Magkakaisa kung tapos na ang sigwa, sandali na lang uuwi na. O dahil ng Diyos, na mga pangyarihan ka po sa lahat, na tahan na sa langit ng mga namin. Pinupuri ka lang ng Diyos at nasasalamatan sa iyong kabutihan sa mga oras na ito. Narito, Diyos, kami muli nagsasagawa ng isang online crusade sa pangunguna ng aming buting Pastor Renato Liberato.
Dakilang Diyos, hiling po namin sa inyo na sana ang patuloy na katotohanan na iyong mga salita ang may pahayag sa aming mga kapwa. Patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa online crusade na ito, Panginoon. Dalangin po namin ng Diyos na sana ang patuloy mong pakikisama sa aming buting pastor na sana po, Panginoon, ay ang katotohanan ito na may pahayag sa mga taong wala pa sa pananampalataya nito. Patuloy na kapatid ng mga puso at isipan, Panginoon, na makilala ka nila bilang personal na tagapagligtas. Patuloy din po namin iginadalangin sa inyo, Panginoon, ang may mga bahagi sa gabi-gabi na pagsasagawa ng online crusade na ito, Panginoon. Nawa o Diyos, ang inyong pakikisama at ang banal na Espiritu ang patuloy na maranasan ng bawat isa sa amin. Dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang gabi na naman pong muli sa atin pong lahat, mga magiliw po naming tagapakinig, na muli tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong tema ay kinakailangan po nating pakinggan at patuloy po nating namnamin. At kung meron po kayong mga panulat, meron po kayong mga ballpen at saka mga papel, pwede nyo pong isulat ang mga talata na atin pong babanggitin. Ang atin pong pag-aaralan sa temang homeward bound sa oras pong ito ay ang patungkol sa iglesia. Mga kaibigan po namin, mga kapatid, sa panahon ngayon, siguro nagtataka ka, napakaraming relihiyon. Ang tanong, lahat ba ng ito ay tama? Sang-ayon po sa tala, meron pong mahigit 40,000 na mga relihiyon na nandito na nakatala sa atin pong buong sanlibutan. Ngayon ang tanong, ilan ba talaga ang itinatag ng Panginoon? Lahat ba ng ito ay tama? Ganito po ang atin pong mababasa. Efeso 4, versikulo 4 hanggang 5. May isang katawan, isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Sa banal na kasulatan, makikita po natin na mayroon lamang pong isa, subalit napakaraming relihiyon ngayon. Yan po ay kinakailangan natin na suriin kung ano yung relihiyon o pananampalataya ng ating Panginoon na gustong ibigay sa atin. Sa mga oras pong ito, ay patuloy po natin na makikita yung warning ng ating Panginoon. Kahit sabihin po natin na ang bawat relihiyon ay tama, subalit sa banal na kasulatan, meron pong nakatala na ang wika ay ganito. Mateo 24 verse 4, sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ng sinuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Sa talatang ito, makikita natin mga kapatid, na merong mga relihiyon, merong mga taong gumagamit sa pangalan ng Panginoon at ang wika ay ililigaw daw ay marami. Napakarami pong naitayong relihiyon ngayon at tunay na ito po ay nangyayari sa ating kapanahunan na ano pat siguro ikaw ay nalilito sa paghanap kung ano ang tamang pananampalataya. Sama-sama po natin titingnan sa pamamagitan ng banal na kasulatan na tayo po'y magbabasa ng ilang bagay tungkol sa aralin pong ito. Ngayon ang tanong, ano ba ang basihan natin para tayo'y makapasok sa isang tamang pananampalataya? Ito ba ay yung marami ang miyembro upang tayo'y makatiyak na tayo'y ligtas, doon tayo pupunta sa maraming miyembro? Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Ito ba'y paramihan? Tingnan natin sa banal na kasulatan. Mateo 7, versikulo 13. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan, patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daan, patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Sa banal na kasulatan, mga kapatid, muli ay nakita po natin na hindi ito paramihan. Hindi ito, porque nakita mo'y marami, sila na po yung tama. Kundi bagkos, ang banal na kasulatan ay nagsasabi na kinakailangan nating tingnan
yung pintuan, kung ito ba'y makipot o kung ito'y malawak. Sapagkat marami ang pumupunta doon sa malawak na pintuan at sila'y nangapapahamak. Sa madaling sabi mga kapatid, ang tunay na iglesia ay hindi nadadaan sa paramihan. Ang kasunod po natin titingnan, ito kaya ay nakikita sa pamamagitan ng kanilang pangalan. Ganito po ang sabi sa banal na kasulatan tungkol sa pangalan. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang pangalan ay gagamitin ng kaaway. Na ano pat, ganito po ang mababasa natin, Mateo 24, versikulo 4 hanggang 5. Sumagot si Jesus sa kanila, mag-ingat kayo, na hindi kayo mailigaw ng sinuman. Ito ay sapagkat marami ang darating sa aking pangalan. Sasabihin nila, ako ang Mesyas, at marami silang ililigaw. Meron pong gagamit ng pangalan ng Panginoon upang makatiyak po tayo. Hindi po pangalan ang atin pong magiging basihan. Ito po ay yung kanila pong bunga o yung kanilang aral. Ganito po ang sabi sa aklat ng Mateo. Mateo Kapitulo 7, versikulo 15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga ganid na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Sa banal na kasulatan, meron pong tinutukoy na makikita sa bunga o ito yung tinatawag nating aral. Kaya ang atin pong pag-aaralan ngayon, ano ba yung mga aral ng tunay na mananampalataya? At ito po ay ating isa-isahin sa mga oras pong ito. Sa banal na kasulatan, hindi sa pangalan nakabase ang pagkilala sa tinatawag nating tunay na relihiyon. Ano pat mababasa natin sa maraming mga talata na ang pangalan ng ating Panginoon ay gagamitin ng maraming mga tao upang sila'y makapanlinlang. Sa aklat ng Psalms 139 verse 20, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Maraming gumagamit sa pangalan ng Panginoon na walang kabuluhan. Ito pa ang wika sa aklat ng James 2 verse 7. Hindi ba sila ang lumalapastangan sa mabuting pangalan na tinatawag sa inyo? Sa banal na kasulatan, hindi porke kapag sinabi mong ikaw ay sa Panginoon, maliligtas ka. Mateo 7:21. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Sa araw na iyon, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? Hindi ba nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng gawang makapangyarihan. At kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong gumagawa ng kasamaan. Sa banal na kasulatan, nakita natin na ang mga pangalan ng iglesia ay hindi po doon nakabase, kundi doon sa aral ng mga mananampalataya na kanilang sinusundan. Ngayon ay atin pong titingnan yung mga aral ng iglesia o relihiyon o pananampalataya o ng church upang makita natin ang tunay na atin pong susundan. Unang-una na dito na dapat natin tingnan kung ang iglesia o mananampalataya ba na ating sasamahan ay sa Biblia kumukuha ng kanilang mga aral at ito ay makikita sa banal na kasulatan. Ito bang banal na kasulatan ay kanilang binabasa at dito nakabase ang kanilang mga aral o ito ay nakabase sa ibang mga aklat? Ganito ang sabi sa banal na kasulatan. John 17 verse 17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sa sanlibutan ito, ang banal na kasulatan lamang ang nagtatala ng mga katotohanan. Kaya ang atin pong pananampalataya na pupuntahan ay yung mga nagbabasa o nakabase ang kanilang mga aral sa banal na kasulatan. Galatia 1 versikulo 8, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng ibanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, ay hayaan siyang sumpain. Dito makikita naman natin na kapag ka hindi sa ebanghelyo o wala sa banal na kasulatan ang kanyang sinasabi, ito daw po ay isang kasumpa-sumpa o susumpain ng ating Panginoon Diyos.
Sa Isaiah 8:20, ganito naman ang sabi sa banal na kasulatan. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ng ayon sa salitang ito, ay sa dahilang wala silang umaga. Kapag ka hindi sa banal na kasulatan nakabase, walang umaga o ibig sabihin, walang liwanag, walang katotohanan. Kaya ang atin pong titingnan, kung gusto po natin magnais na tayo'y sumama sa isang pananampalataya, atin pong hanapin yung nag-aaral ng banal na kasulatan, yung nakabase ang kanilang mga aral sa salita ng Panginoon. Pangalawa, sila ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng biyaya ng ating Panginoon. At ito ay isang malaking pundasyon ng pananampalataya. Marami kasi relihiyon ngayon nakabase sa kanilang ginagawa ang kanilang kaligtasan. Merong naghahampas sa likod, merong nagpapahirap, nagpapapako sa krus upang maligtas. Merong pangangilan na pupunta pa sa tinatawag nating purgatorio at doon sila magdudusa. Pero sa banal na kasulatan, sapat ang pagdudusa ng ating Panginoon, sapat ang kanyang sakripisyo, sapat ang kanyang dugo upang tayo ay kanyang iligtas. At ito ay tinatawag na biyaya ng ating Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Tito 2:11. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Tito 2:13, upang yamang inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang biyaya, tayo'y magiging mga tagapagmana ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. At ito pa ang sabi sa aklat ng Efeso 2:8 hanggang 10, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. Maliwanag sa banal na kasulatan na tayo ay iniligtas sa pamagitan ng biyaya. At ito ay hindi sa sarili nating mga gawa. Ang ating mga gawa ay resulta lamang ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon. Ito ay bunga dahil tayo ay sumampalataya sa Kanya. Ang sino mang mananampalataya at hindi nagbubunga ang kanyang pananampalataya ng mga gawang mabuti, ito ay hindi tunay na pananampalataya, sapagkat ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Dito nakikita natin na ang pananampalataya ang siyang nagdudulot upang kuhanin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos na siyang may dala ng kaligtasan. Ngayon din, ating makikita sa banal na kasulatan ang isang identification mark o isang katotohanan na nagsasabi na ang tunay na mananampalataya ay sumusunod sa utos ng Diyos. Sa aklat ng Revelation chapter 14 verse 12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at tumahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Nakita natin ang dalawang palatandaan ng tunay na pananampalataya. Ito yung merong pananampalataya at merong pagsunod sa ating Panginoon Diyos, lalo na sa kanyang mga kautusan. Ito pa ang wika sa aklat ng Revelation 12 verse 17. Nagalit ang dragon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Makikita natin na isa sa mga identifying marks o mga katotohanan ng merong taglay na sila ang tamang mananampalataya, nagagalit sa kanya ang dragon o si Satanas dahil sumusunod siya sa kautusan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang pananampalatayang iyong pupuntahan at ang mga taong sasamahan mo na mananampalataya ay yung mga tao ring sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dahil nakakatiyak tayo na sila ang tunay na iglesia ng ating Panginoon. Dahil ang kaaway ay galit sa Kanya. Dahil ito ay palatandaan ng ating Panginoon na sila ay sumusunod at ngayon din may pananampalataya sa ating Panginoon. Ano-ano ang mga kautusan na ito? Dito sa banal na kasulatan, mayroong 10 utos na ito yung pundasyon ng lahat ng mga kautusan, na kung saan ito ay nahahati sa dalawa, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Dito mababasa natin yung 4 na nakalagay doon yung patungkol sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan at huwag mong sasambahin sila. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan.
Exodus 20 verse 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Gayon din, ang kalahating bahagi ay nakasulat din yung tungkol sa pag-ibig sa tao. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magiging sinungaling na saksi, huwag mong iimbutin ang iyong kapwa. Ito yung 10 utos na dapat ay sinusunod ng iglesia o ng church na yung pupuntahan. Kaya magiliw po namin mga kapatid, mga kaibigan, kung makakita ka ng mga taong sumusunod sa ating Panginoon Diyos, sa kanyang mga kautusan, ito ay iyong titingnan. Ito ay isang palatandaan ng tunay na mananampalataya sa ating Panginoon. Ang kasunod na palatandaan na ating makikita na ang iyong relihiyon na pupuntahan ay tama, ay sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Si Jesus ang ulo ng iglesia, siya ang pundasyon ng ating pong relihiyon. Siya ay ang ating pong basihan ng lahat ng pananampalataya. Sangayon sa banal na kasulatan, ito'y mababasa natin sa aklat ng Marcos 2:27 at 28 na ang wika ay ganito. Sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Marcos 2:28, kaya't ang anak ng tao ay Panginoon maging ng Sabat. Si Kristo ay Panginoon ng Sabat. Siya rin ay halimbawa ng pagsunod at pagtangkilik sa araw ng Sabat upang maipakita sa kanyang mga alagad na siya ay masunurin sa kautusan ng Panginoon. Lucas 4:16, dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang kaugalian at tumindig siya upang bumasa. Lucas 4 versikulo 31, siya ay bumaba sa Capernaum na isang bayan ng Galilea at siya ay nagturo sa kanila sa araw ng Sabat. Lucas 6 versikulo 6, nang isa pang Sabat, siya ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaki na tuyo ang kanang kamay. Makikita natin na ugali ng ating Panginoong Hesus na pumunta sa sinagoga pag araw ng Sabat. Isang halimbawa ito na si Kristo'y sumusunod. Ano na yung ika-4 na utos na ang sabi doon, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan itong banal. Bukod dito, ang Panginoon ay Panginoon ng Sabat. Kung kaya ang kanyang mananampalataya, ang mga taong sumusunod sa kanya, ay nararapat lamang na mangilin ng araw ng Sabat. At ang isa pa na makikita nating palatandaan na tayo ay nasa ating Panginoon ay yung tinatawag nating paglayo sa tinatawag nating mga marumi na mga pagkain. Ito ay dahil sa ang katawan natin ay templo ng Diyos na ganito ang sabi sa aklat ng Korinto. Unang Korinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang inyong Diyos. Kaya natin hindi kinakain ang mga hayop, hindi dahil sa ito ay ating itinatakwil. Ito ay nariyan dahil sa kadahilan ng ang Panginoon ay nilalang ang mga hayop na maging ang mga maruruming hayop upang maging kasangkapan na tagalinis. Halimbawa sa tubig, merong mga tinatawag nating tagalinis at sila yung dahilan kung bakit meron pa tayong malinis na tubig ngayon. At dahil sila ay tagalinis, sila ay tinuturing na marumi. At dito kapag kinain natin ito, tayo ay magkakaroon ng problema sa ating mga pangangatawan. Maraming mga tao ngayon mayroong sakit dahil sa tinatawag nating pagkain. Sangayon sa siyensya, ang maraming sakit na meron sa mga tao ngayon ay dahil sa kanilang mga kinakain o yung tinatawag nating lifestyle. Sinabi ng Panginoon sa banal na kasulatan na mayroong mga maruruming hayop at ito ang dapat nating iwasan. Kung kaya ang inyo pong pananampalatayang pupuntahan, yung mga taong nag-iingat ng kanilang mga sarili at umiiwas sa pagkain ng mga marurumi at karumaldumal. Isa na dito, yung paborito ng napakarami, subalit sa kadahilanan ng pagkain po nito, ito ay nagdudulot ng mga maraming sakit sa ating mga katawan. Sa aklat ng Leviticus 11 verse 7, ganito ang sabi ng Panginoon, at ang baboy, bagamat may hati ang paa at biyak, subalit hindi ngumunguya, ito ay marumi para sa inyo. Sa banal na kasulatan, ang baboy, ang aso, at yung mga ilang hayop na hindi ngumunguya at hindi rin baak ang paa,
Ito ay mga karumal-dumal. Kapag ka siya ay baak ang paa, subalit hindi ngumunguya, karumal-dumal. Kapag siya ay ngumunguya, subalit hindi hati ang paa, siya ay karumal-dumal din. Ang lahat ng ito ay hindi natin pwedeng kainin. Mga gumagapang ay hindi rin natin pwedeng kainin. Sa aklat ng Leviticus 11, doon nakatala kung ano yung pwede natin kainin. Ang isa pa na dapat nating malaman sa relihiyon na ating pupuntahan upang makatiyak tayo na yan ay isang mananampalatayang sa Diyos. Dapat naniniwala sila na si Kristo ay nagkatawang tao, na siya ay nasaan yung Diyos. Ganito ang sabi sa aklat ng Juan 1, versikulo 1 hanggang 3 at 14. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang mga bagay na ginawa. At naging tao ang salita, at tumahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Unang Juan 4, versikulo 1 hanggang 3, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito yung makikilala ninyo ang espiritu ng Diyos, ang bawat espiritu nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Yan ang isang katangian ng tunay na mananampalataya. Naniniwala na si Kristo ay berbo na kasama ng Diyos at ang berbo ay Diyos at siya nagkatawang tao. Yan ang sabi sa banal na kasulatan. Ang kasunod na mananampalataya na ating sasamahan ay yung mga taong naniniwala na si Kristo ay babalik muli. Ganito ang sabi sa banal na kasulatan, Tito 2:13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ang mga mananampalataya, simula sa mga alagad, naghihintay sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil siya ay nangako sa aklat ng Juan 14, versikulo 1 hanggang 3, na siya ay maghahanda ng tahanan at siya ay babalik na muli upang tayo sunduin. Ibig sabihin, tayo ay merong dakilang pag-asa sa pagbabalik ng ating Panginoon. At ang isa pang palatandaan na ang tamang relihiyon ay iyong mapupuntahan kung sila ay nakakapangaral sa pambuong mundo. Sapagkat maraming relihiyon ngayon na naitatag lang dito sa atin pong bansang Pilipinas at hindi naman nakakarating ang pangangaral sa sanlibutan. Kung tunay ang pananampalataya na yan, dapat yan ay pangbuong sanlibutan. Na kaya po nilang makapangaral sa buong mundo. Sapagkat ito ang sabi ng banal na kasulatan, Mateo 24, versikulo 14. At ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos ay darating ang wakas. Mateo 28, verse 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Sa banal na kasulatan, ang sabi doon, magsihayo sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, kung tunay na pananampalataya ang iyong hanap, dapat maghahanap ka ng pananampalataya na may kakayanan na sila ay nangangaral sa buong sanlibutan. Yan ang mga katangian na mababasa natin sa banal na kasulatan. Ang una, sila ay naniniwala sa Biblia at ang aral nila ay nakikita sa banal na kasulatan. At ang pangalawa, sila ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya lamang. Ang pangatlo, sila ay naniniwala sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Panginoon Diyos at pananampalataya kay Jesus. Ang pangapat, sila ay sumusunod din sa pangingilin ng araw ng Sabat. Ang panglima, sila ay hindi kumakain ng anumang marumi at karumal-dumal. Pang-anim, sila ay naniniwala na si Kristo ay berbo at ang berbo ay Diyos at nagkatawang tao ang berbo na ito ay yung Panginoong Jesucristo. Sila ay naniniwala na si Kristo ay babalik na muli at ang kasunod, sila ay naniniwala na kaya nilang ipangaral ang kanilang mga magandang balita sa buong sanlibutan. Hindi ba't napapansin ninyo mga kapatid, yung mga tungkol sa pagkain, tungkol sa pagsamba sa araw ng Sabat at tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Panginoon? Hindi ba't naiisip ninyo na yan ay panglumang tipan? Subalit makikita natin mga kapatid,
yung tunay na relihiyon ay naiukit na noong unang panahon pa. Na ito'y mababasa natin sa aklat ng mga gawa, 7, versikulo 38. Ito yaong naroon sa kapulungan sa ilang, nakasama ng mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai. Kasama ang ating mga ninuno, tumanggap siya ng mga buhay na aral upang ibigay sa atin. Sila po ay nakatanggap ng mga buhay na aral na ito ay dapat na mapasa atin din. Kung kaya ang mga aral na ito ay atin tinatanggap. Ganito pa ang sabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, versikulo 1. Ano ang kalamangan ng mga Hudyo? O ano ang pakinabang ng mga pagtutuli? Napakarami. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang aral ng Diyos. Sa banal na kasulatan, ang tunay na mananampalataya ay yung ipinagkatiwalaan ng mga aral ng Diyos. At ito yung iglesia sa ilang na nandoon ipinagkatiwala ang buhay na aral. At narito makikita natin na tayo ay hindi sa bayan ng Diyos, subalit ngayon ay naaring bayan ng Diyos. Sa aklat ng Efeso ay ganito ang ating mababasa. Efeso 2:12, na ng panahong iyon kayo ay walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, at mga dayuhan sa mga tipan na mga pangako, walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus kayo, na noong una ay malayo at inilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Versikulo 19, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Sa banal na kasulatan, ang bayan ng Israel ang siyang pinili ng Diyos at siyang ating aaniban, na siyang atin pong pakikisamahan, na sa kanila ang aral ng buhay. Ngayon mga kapatid, ang iglesia na atin pong nakita ngayon ay yung itinatag ng Panginoon na tinubos ng kanyang dugo, na kanyang binigyan ng kanyang mga 10 utos. Gusto po ninyo makita ang tunay na pananampalataya, inyo pong hanapin ang mga taong sumusunod sa aral ng ating Panginoon Diyos. Ngayon pong gabi, gusto mo bang tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas? Gusto mo bang akapin ang pananampalataya na nakalagay sa banal na kasulatan? Kung ikaw ay nagpapasya, gusto mong akapin ang mga aral na ito, kaibigan, kayo ay welcome at patuloy na tayo magsama-sama sa ating paglalakbay. Sapagkat ang ating paglalakbay ay malapit na matapos at ang Panginoon ay darating. Tayo susunduin, dadalhin sa kanyang langit na bayan. Sana ako at ikaw ay magsama-sama at patuloy tayo na maging matibay na mananampalataya ng ating Panginoon Diyos dito sa sanlibutan ito. Samantalang ang kaaway ay gumagawa, tayo ay patuloy din na gumagawa para sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Sa pagtatapos ng ating programa, tayo po ay manalangin. Mapagpala namin Diyos na mga kapangyarihan ka po sa lahat. Salamat Panginoon sa mga programa na ibinigay niyo sa amin at sa mga biyaya na ibigay mo sa amin. Pagpalaan niyo po na ikinig ngayon sa oras na ito. At iyong basbasan at iyong dalangin sa pangalan ni Jesus.